Sa awa ay tinanggap ng amo ang isang aplikanteng hindi nakapag-aral. Bandang huli ay ito pa pala ang siyang maghahatid ng swerte sa kanya. Halika at sabay-sabay natin tunghayan, mga kapanalig. Napatitig si Francis sa may edad na lalaking nakaupo ngayon sa harapan niya. Bakas sa kanyang mga mata ang awa para dito. Pati na rin sa dalawang batang naabutan niyang kasama nito sa labas kanina. Katatapos lamang niya nitong interviewin para sa trabaho. Kabubukas lamang kasi ng kanyang negosyo, isang furniture shop, at naghahanap pa siya ng mga trabahante niya. Ngunit nakakalungkot na hindi naman pasado sa company standards nila si Mang Nestor, ang nasabing aplikante niya ngayon. Dahil sa totoo lang, ay salat na salat ito sa edukasyon. Wala itong pinag-aralan at hindi man lang nakapagtapos ng elementarya. Francis, sa tingin ko mukhang malabo ang isang yan. Mahirap umasa sa isang mangmang. Ang kailangan natin ngayon ay nagsisimula pa lang tayo ay ang magaling na trabahador. Tutal, ay magbabayad naman tayo. Bulong sa kanya ng kanyang kaibigan at business partner na si Eddie, na mabilis namang ikinangiwi ni Francis. Hindi niya gusto ang sinabi nito. Alam mo pare, hindi naman sa edukasyon nasusukat ang galing ng isang tao. Hindi mo ba nakikita na may potensyal itong mga gawa niya? Ipinakita niya pa kay Eddie ang ilang mga sketches at disenyo ni Mang Nestor. Ngunit hindi man lamang ito pinagkaabalang sulyapan. Bagkus ay nagbanta pa ito. Kapag tinanggap mo yan, ipupull out ko ang lahat ng invest ko sa negosyong ito. Pasensyahan na lang tayo pare. Pero walang puwang sa industriyang ito ang mga taong puso ang pinapairal. Utak ang gamitin mo, hindi damdamin. Sabi pa nito sa kanya. Doon napuno si Francis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at agad na nagbukas ng kanyang bangko gamit ang online application sa kanyang aparato. Pagkatapos ay agad siyang nagsalin ng sapat na halaga ng pera sa bank account ni Eddie. Pagkatapos ay bumaling siya kay Mang Nestor. Kung ganoon ay tanggap na ho kayo Mang Nestor. Bumalik na lamang kayo bukas para makapag-umpisa na tayo sa trabaho. Nakangiting sabi niya sa aplikante bago ito kinamayan. Habang si Eddie naman ay sinamahan niyang palabas ng pintuan habang nakanganga ito'y hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Tandaan mo Francis, hindi magtatagumpay sa negosyo ang isang katulad mong pusong mamon. Hindi ka mananalo sa akin. Galit na pahabol pa sa kanya ni Eddie bago ito pinarurot ang sasakyan nito paalis. Ilang linggo lang pagkatapos nun ay nabalitaan niyang nagtayo na rin ito ng sarili nitong furniture business. Samantala, hindi naman pinagsisihan ni Francis ang naging desisyon niyang tanggapin si Mang Nestor. Bagamat awa ang unang dahilan kung bakit niya ito binigyan ng trabaho, ay pinatunayan naman ito sa kanya na hindi siya nagkamali sa pagpili niya dito. Napakagaling nitong trabahante. Masipag, matalino, kahit pa sabihing kulang ito sa edukasyon, hindi naman matatawaran ang talento nito sa paggawa ng mga kapaki-pakinabang na furniture na talaga namang napakaganda rin at mukhang elegante. Dahil doon ay mabilis na pumatok sa madla ang kanilang mga gawa na halos pinag-aagawan pa ng mga mayayamang mga customer. Dahil doon ay nagpasya si Francis na iangat ang posisyon ni Mang Nestor at hayaan itong manguna sa paggawa at pag-iisip ng mga bagong disenyo kasama niya at ng buo nilang grupo. Animoy napakabilis ng naging pangyayari. Sa isang iglap ay naging napakalaking kumpanya agad ang negosyo ni Francis sa tulong ni Mang Nestor. Nakalaunan ay napagpasya niyang gawing kasosyo imbis na trabahante lamang. Dahil doon
ay napag-aral nito sa mas maayos na eskwelahan ng mga anak na dati niyang kasama sa mga interview. Naungusan pa ng kumpanya ni Francis ang mga nauna sa kanyang negosyante, pati na rin ang itinayong negosyo ni Eddie. Sa totoo lang, ang huling balita niya tungkol sa dating kaibigan ay biglang pagbagsak ng kumpanya nitong nagsisimula pa lang din. Dahil masyado itong kulang sa mga trabahante. Masyado kasi itong metikuloso. Ngunit hindi naman kayang tratuhin ng maayos ang kanyang mga tao. Sa huli, ang kinahinatnan tuloy ay ang pagkalugi na nauwi na rin sa pagsasara. Ngayon ay wala na tuloy itong mukhang maiharap sa kanya. Malaki ang pasasalamat ni Francis dahil nakinig siya sa kanyang puso. Noon niya napatunayang hindi lang utak ang kailangan sa lahat ng ginagawa ng tao. Dahil mas maganda kung magtutulungan at magiging isa ang hangarin ng kanyang isip at damdamin. Hindi masamang pairalin ng awa para sa kapwa. Minsan, hindi natin alam, baka ito pang magdala sa atin sa tagumpay. Maraming salamat sa panonood mga kapanalig. Sana ay nagustuhan nyo ang ating maikling kwento. At kung gusto mo pa ang mga ganitong klaseng ma-inspirasyon ng kwento, ay i-click mo na ang subscribe button. At isama mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Katulad nito. Maraming salamat mga kapanalig. At lagi tayong mag-iingat.